Yumuko si Conde Argento sa kanyang anak, pinanood siyang matulog at napagpasyahan ng may pagtataka na malalaking pag-asa ang nakalagay sa batang ito. Ang lalaki, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na bilang isang mapagmalasakit na magulang, nag-aalala siya tungkol sa hindi kapani-paniwalang likas na kakayahan ng kanyang anak. Tiningnan ni Argento ng buong pagmamahal ang tahimik na natutulog na si Jamie, na nanatiling kanyang matamis at kaakit-akit na anak para sa kanya. Tumayo ang lalaki sa ibabaw ng kama ng bata na nakakuyom ang mga kamao, nangako sa isip na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na si Jamie ay lumaki upang maging isang mabuting tao. Kinabukasan ng umaga, nagtipon ang mga panauhin na nakasuot ng eleganteng damit at suit sa mga mesa sa banquet hall. Umupo si Jamie sa kanyang upuan, nakasandal ang ulo, nagtataka kung bakit labis na nag-alala ang kanyang ama noong nakaraang gabi. Biglang tinawag ni Jamie si Ash, na biglang lumitaw na nakabuka ang kanyang mga mata sa pagtataka. Tiningnan ng pangunahing karakter ang babaeng blonde na may hindi maitagong inis, inulit muli na wala siyang pakialam sa kanya. Ngumisi naman siya ng masaya, nag-uulat na ang kabaligtaran ang totoo. Idinikit ng babae ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at malakas na tinawag ang kanyang kapatid. Nakangiti pa rin, tiningnan ni Jamie ang blonde na naiinis sa kanyang pag-uugali, dahil nagpasya siyang tumawag ng iba. Tumayo si Jamie mula sa kanyang upuan, bastos na idineklara na ayaw niyang maging malapit kay Ash, kung saan malakas siyang nagsimulang kumbansihin si Jamie na kahit mag-hello. Tiningnan ni Rebecca ang kanyang maliit na kapatid ng may pag-aalala, itinataas ang kanyang mga kamay at pinagalitan siya sa kanyang kawalang hiyaan. Tiningnan ni Jamie ang blonde sa gulat habang sinubukan ni Ash na bigyang katwiran ang kanyang sarili sa kanya. Nabigla ang bata, nanlaki ang kanyang mga mata at nakatingin sa malayo na may malalim na ekspresyon. Samantala, tumatawa si Ash sa likod niya, iniisip na umibig siya kay Rebecca. Labis na nagulat si Jamie nang makilala niya sa batang babaeng ito ang kanyang kakilala na si Jane mula sa nakaraang buhay. Ito ang babaeng minahal niya sa buong buhay niya, na nagpakasakit sa mga Diyos para sa kanyang sariling kapakanan, na iniiwan si Diablo, isang walang emosyong halimaw. Hindi nagtagal ay lumabas si Jamie sa kanyang mga iniisip, lumingon at lumakad palayo. Nakatayo si Ash doon, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Lumapit si Alf sa kanila na may paghamak na grimace, may hawak na bola sa kanyang kamay. Mahigpit na hinawakan ng bata ang artifact habang nag-aalala si Jamie na tumingin kay Rebecca. Si Alf, na idineklara na siya ay ngayon isang bangkay, ay tumingin ng gulat kay Rebecca, tinawag siyang Jane. Ang blonde ay mukhang nagulat, nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit tumugon siya sa pangalan. Nagkatinginan si Jamie at Rebecca sa gulat habang nakatayo si Ash sa pagitan nila na may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha, nagtataka kung talagang umibig ang bata sa kanyang kapatid. Samantala, tiningnan ni Alf nang mapanlin lang si Jamie, nagniningning ang kanyang mga mata at ngumiti, sinabing nahanap niya ito. Sumimangot ng matalim ang bata at, aktibo ang isang agos ng apoy, galit na inutusan silang tawagin siyang elder. Pinanood ni Jamie ang nagkasala ng may pag-aalala habang si Ash ay tumingin sa malayo sa takot. Si Rebecca, na labis na nag-aalala para sa kanyang kapatid, ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Biglang may boses na humingi na lumayo ang lahat at nagsimulang mawala ang mga apoy. Si Alf, na mahigpit na hinawakan ang fiery artifact sa kanyang kamay, ay napalibutan lamang ng mga spark mula sa apoy. Tumingin siya sa unahan ng nalilito, hindi makapaniwala sa nangyari. Samantala, mahigpit na niyakap ni Rebecca ang nagulat na si Ash. Ang natitirang bahagi ng silid ay tumingin kay Alf, na nanigas sa gulat ng mapagtanto niya na pinigilan ni Jamie ang 6th-tier fire magic na nilikha ng kanyang ama. Nagpakawala si Jamie ng isang concentrated look sa attack blocker, inaktibo ang mga mana flow sa kanyang nakaunat na kamay at naghangad ng kamatayan kay Alf. Ang balikat ng lalaking may pulang buhok ay nagsimulang matakpan ng yelo, na patuloy na kumalat, na bumabalot sa kanyang ulo at braso. Ininat ni Alf ang kanyang mga braso sa harap niya, nanunood pa rin sa gulat habang ang mukha ni Jamie ay lalong natatakpan ng yelo, na iniiwan lamang ang isang pilak na mata. Nagpakawala siya ng malakas na sigaw na nakakapunit ng puso.
Tinitigan ni Jamie si Alf na may kumikinang na purple eyes habang patuloy siyang gumagamit ng kanyang mahika. Nagulat ang pangunahing karakter nang makita ang isang nakabukang palad sa harap ng kanyang mukha. Nakatayo si Conde Argento sa likod ng bata, mukhang seryoso, hawak ang kanyang kamay sa harap ng mukha ni Jamie at pinipigilan ang oras sayon. Tumingin ang bata sa gilid sa pamamagitan ng mga daliri ng kanyang ama at nakita ang dalawang blonde sisters na magkayakap at nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Hindi inalis ni Argento ang kanyang kamay at ipinikit ni Jamie ang kanyang mga mata. Nakaluhod si Conde Argento na hawak si Jamie sa kanyang mga bisig habang nakatayo si Conde Simon sa tapat niya na nakataas ang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Ang lalaking may buhok na turquoise ay tiningnan ang kanyang walang malay na anak na may pag-aalala, iniisip ang kalubhaan ng sitwasyon. Naalala ni Argento, na nang una niyang napansin na nagtatalo ang mga bata, inakala niya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Gayunpaman, naaalala kung paano unti-unting natakpan ng yelo si Alf, napagpasyahan niya na hindi ito aksidente. Kung hindi siya nakialam, namatay sana ang bata. Nakatayo ngayon si Simon sa harap ng Earl kasama ang kanyang anak at naisip ang sitwasyon ng may paghanga. Nagulat siya kung paano nasira ni Jamie ang mahika ng nagliliyab na phoenix at napigilan ang ballroom na maging isang nagliliyab na impyerno. Tiningnan ni Conde Simon ang batang henyo na may mapanlinlang na tingin, nangangarap na aabot siya sa 9th grade at maisakatuparan ang kanyang mga plano. Samantala, ang kanyang asawa, si Condessa Simon, ay nakaupo sa sahig kasama ang walang malay na si Alf, malakas na sumisigaw na sinaktan ni Jamie ang kanilang anak at gustong parusahan siya. Agad na ipinagtanggol ni Sears ang kanyang anak, nagninangas ang kanyang dilaw na mata at ipinaalala kay Alf na si Alf ang unang sumubok umatake. Naalala niya ang bata na mukhang galit, nagdirekta ng isang agos ng apoy kay Jamie na nagsimula ng away at ang sirang artifact na ginamit ni Alf upang umatake kay Jamie na nakahiga sa sahig. Nakasimangot at nakakuyom ang mga kamao, nagtanong si Sears sa ina ni Alf kung paano nangyari ang lahat ng ito. Nagsimulang sumigaw ng galit si Condessa Simon, inaangkin na ang kanyang anak ay nilayon lamang na takutin ng kaunti si Jamie. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Sears na tapusin ang pangungusap. Sumigaw ng galit ang ina ni Jamie kay Condessa Simon at nagmamadaling pinakalma siya ni Argento, karga ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Umupo si Condessa Simon na nawawalan ng pag-asa na hawak si Alf sa kanyang mga bisig, nakakakuha ng maraming mapanuring tingin. Lumingon siya sa kanyang asawa na nakatayo sa gilid, naghahanap ng suporta. Dahan-dahan siyang nagsimulang lumingon. Puno ng pag-asa ang kondesa, iniisip na ipagtatanggol ng kanyang asawa ang kanilang anak. Mapait na luha ang damaloy mula sa kanyang mga mata nang marinig niya mula sa kanyang asawa na nagkamali ang kanilang anak noong araw na iyon. Humingi ng paumanhin si Earl Simon kay Ginang Sears na may seryosong mukha habang ang kanyang asawa ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Ngayon, napalibutan ng lahat ng tao sa silid ang dalawang pamilya, nagmamasid upang makita kung paano malulutas ang sitwasyon. Yumuko ang kondesa na nakapikit ang mga mata, tinanggap ang paumanhin at inihayag na aalis sila agad sa silid. Isang nag-aalalang Conde Simon ang lumingon kay Argento na may anak sa kanyang mga bisig, inaanyayahan siyang magpahinga rin. Pagkatapos nito, malakas na nagsalita ang lalaking may pulang buhok sa lahat ng nagtipon, humihingi ng tawad para sa kaguluhan na bumangon sa ball at inihayag ang pagtatapos ng event. Tahimik na pinanood ni Condessa Simon ang likod ng kanyang asawa habang naghihiwalay ang mga tao, nililinis ang ballroom. Tiningnan ng babae ang konde na nagpapalam sa mga panauhin na may ngiti at hindi maintindihan kung paano niya magagawa ito nang hindi humihinto sa pag-iyak. Sumigaw ang kondesa at ipinaalala sa kanyang asawa na si Alf ang kanilang anak habang patuloy na sinisisi si Jamie sa lahat. Tinapunan siya ng masamang tingin ni Conde Simon at bastos na inutusan siyang tumahimik. Nanlaki ang mga mata ng babae sa gulat sa pag-uugali na ito habang inutusan sila ng kanyang asawa na kunin si Alf at umalis sa silid. Samantala, bumaba na ang gabi sa lungsod at umangat ang isang maliwanag na buwan sa ibabaw ng estate. May ilang hindi nalulugod na sigaw mula kay Conde Simon sa silid. Lumingon ang konde kay Alf, nagtatanong kung gusto niya ng atensyon.
Ang kanyang asawa ay tumingin mula sa gilid na may awa. Tiningnan ni Simon ang kanyang anak na may pilak na mata, nagbabanta na humihingi ng sagot. Nanginginig si Alf sa takot habang sinasabi sa kanya ng kanyang ama ang kakilakilabot na kahihinatnan ng kanilang walang ingat na mga aksyon. Ang bata, nanginginig pa rin, ay nagsimulang lumuha. Binigyan ni Conde Simon ang bata ng isang nagbabantang tingin at ipinaliwanag na si Jamie ay nagiging bastos. Binuksan ang kanyang mga mata sa pagtataka, galit na nagtanong ang ama kay Alf kung sino ang nagbigay sa kanya ng singsing na phoenix. Itinaas ni Alf ang kanyang mga kilay ng kaawa-awa at nagsimulang umiyak ng mas matindi, hindi nangangahas at natatakot na umamin. Tinitigan ng nagbabanta ang kanyang anak, ipinaalala ng konde na hindi siya mahilig umulit. Tiningnan ni Alf ang kanyang magulang sa takot, lalong dumadaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Nabulol ang bata sa pangalan ng kanyang kapatid na si Lennon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang teenager na may pulang buhok ay nakatayo sa nakabukas na pinto ng kahoy na opisina ng kanyang ama. Sumimangot si Lennon at mukhang hindi nasisiyahan habang pinapanood si Alf. Napagpasyahan ng bata na ang kanyang umiiyak na nakatatandang kapatid ay kaawa-awa dahil literal niyang inalok sa kanya ang isang solusyon sa problema. Nagpasya si Lennon na magkunwari na walang alam, ipinikit ang kanyang mga mata at ngumiti, lumingon sa kanyang ama. Nagtatanong si Conde Simon sa kanyang bunsong anak kung ibinigay niya ang artifact sa kanyang kapatid, kung saan nakatanggap siya ng maikling kumpirmasyon. Sumimangot ang lalaki at nagtanong kung bakit ibinigay ni Lennon kay Alf ang gayong mapanganib na bagay. Sinandal ng bata ang kanyang baba sa kanyang kamay at na may nag-iisip na tingin ay sinabi ang kanyang kumpiyansa na si Alf ay matatalo lamang sa batang ito at ayaw niyang makita ang kanyang kapatid na matalo. Nagulat si Lennon nang sabihin ng kanyang ama na minanipyala niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Labis na nalilito at nababagabag si Lennon, hindi maintindihan kung paano nalaman ng kanyang ama ito. Si Alf, naririnig ang mga salita ng kanyang ama, ay tumingin ng nagtatanong sa kanyang nakababatang kapatid. Nakatayo sa pagitan ng kanyang dalawang anak at umiling si Conde Simon, inamin na wala siyang interes sa alinman sa kanila. Lumingon ang lalaki, nagtanong kung gusto malaman ng mga bata ang dahilan. Tiningnan ni Alf at Lennon ang kanilang ama sa gulat habang inamin niya na kulang sila sa pambihirang kakayahan sa kabila ng pagkakaroon ng kanyang dugo sa kanila. Tiningnan ni Conde Simon ang mga lalaki ng may paghamak, nagpasya na sabihin sa kanila ang isang paraan upang makuha ang kanyang atensyon. Sinabi ng ama na kailangan nilang patunayan ang kanilang relasyon sa dugo sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Lumakad sa pinto at ibinaba ang handle, sa wakas ay sinabi ni Conde Simon na kailangang harapin ng kanyang mga anak ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Lumingon si Simon at sinabi na bukas ay hihingi ng paumanhin ang mga bata kay Jamie hanggang sa patawarin sila. Tahimik na pinanood ni Alf at Lennon habang sumara ang pinto pagkatapos umalis ang kanilang ama sa silid. Kinamot ni Alf ang likod ng kanyang ulo at pinagpawisan ng malamig sa takot para kay Jamie. Tinanong niya ang kanyang maliit na kapatid kung hihingi ba siya ng tawad. Si Lennon, na nanigas sa pagkalito, ay napagpasyahan na ang labis na ikinagulat niya ay ang mga salita ng kanyang ama. Ang parirala ng konde na nagpapatunay na magkadugo sila ay bumalik sa kanyang isip habang inuulit niya ito sa kanyang ulo. Nakatayo si Lennon na nakabuka ang kanyang mga pilak na mata. Pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang mga kamao at, ngumisi ng masama, ay nangako na tiyak na patutunayan niya ito. Samantala, nakatayo si Sears sa tabi ng kama ni Jamie, nakatingin sa kanyang anak. Nang may pag-aalala, pinag-aralan niya ang tahimik na mukha ng batang nakahiga na walang malay sa kama. Nagulat si Sears, nagtataka kung ano talaga ang nangyari dahil unang sinubukan ng kanilang anak na patayin si Alf. Naisip niya na mga pambata lamang ito, ngunit kung nagtrabaho ang artifact gaya ng nararapat, may mangyayaring kakilakilabot. Kinuyam ni Sears ang kanyang mga kamao at naisip na hindi niya mapapatawad ang pag-uugali ni Alf sa kabila ng paumanhin ng konde. Nagulat ang kondesa nang makita si Jamie na bumabangon sa kama at tiningnan niya ang kanyang anak na may malambot na mata habang ang bata ay nanatiling ganap sa ilalim ng kumot. Pagkatapos ay nahihiyang tinakpan ni Sears ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Iniiwas ang kakilakilabot na mga iniisip ng paghihiganti.